Magandang araw! For today's story, isi-share ko naman yung aking ginagawa para manatili ang bagong natututunan kahit na nga slow learner ako. Sobrang nakyutan talaga ako nung nakita ko sa YouTube yung bear bag na ganito kaya naisip ko nga gayahin ito. Pangalawang beses ko na nga ito gagawin. Kung naaalala nyo nga yung huli kong in-upload na video, yun yung unang-unang beses ako gumawa ng bag. Pero dahil nga may pagka-slow learner din ako, kaya kailangan ko talaga itong ulit-ulitin para mas mag-retain sa aking isipan. Medyo maliit din nga kasi yung una kong ginawa kaya naisipan ko nga na gumawa ng mas malaki. Pero sandali lang, kailangan ko munang tumigil sa pagko-crochet dahil nga yung aking Via ay naglalambing. At kapag ganyan lang naglalambing yung anak ko ay pinagsisikapan ko rin talaga ang unahin siya. Siyempre dapat siya pa rin nga talaga ang aking priority. At dahil nakatulog na rin nga si Via kaya binalikan ko na rin itong aking binubuong bag. At kapag ganyan nga tulog si Via ay tinitake ko agad yung advantage na makarami dahil nga kapag nagising ulit siya ay siguradong babagal na naman ako. At habang gumagawa nga ako ay medyo dumilim na sa loob dahil sobrang kapal na pala ng fog sa paligid kaya naisip ko nga ipagpatuloy na lang ito dito sa labas. Kapag ganyan na nga ay malamig na rin talaga dito sa Metro Baguio. Pero dahil nga medyo matagal na rin kami dito kaya na-adapt na rin ang katawan namin yung weather dito. Kaya kung mapapansin nyo nga na kahit hindi na nga ako nakasweater ay kayang-kaya ko na rin yung lamig. Naalala ko lang kasi nung unang-una kami dito ay lagi talaga ako nakasweater. Galing nga kasi kami sa Palawan kaya nung bago nga kami dito ay nanibago talaga kami sa weather. Sa mga oras nga na ito ay ganito nakakapal na fog yung aking nakikita. Meron nga bundok dyan sa harap pero dahil nga ganito kakapal yung fog ay hindi mo na makita. Medyo nakarami na rin nga pala ako dito sa aking ginagawa at sa point nga na ito ay yung tenga na ng bear yung aking ginagawa. At nung natapos ko na nga gawin yung tenga ay ganito yung kanyang naging resulta. Ang sarap din talaga sa feeling na makita ito dahil first time ko rin lang nga talaga gawin yung ganitong tenga. At sa point nga na ito ay malapit na din nga talaga ako matapos. Kailangan ko na lang itong sarhan sa likod, lagyan ng zipper at lagyan din ng mga design. Pero dahil dumating na rin nga yung aking asawa galing sa town at nagising na rin si Via kaya tumigil muna ako para makipag-banding muna nga ako sa aking mag-ama. Pagod na pagod talaga yung asawa ko dyan dahil namili nga siya para sa pang isang linggong budget namin. Kaya maraming salamat talaga sa Diyos sa mga ganitong moment dahil nga sa buong maghapon ay nagkakaroon pa rin ng pahinga. Sabi ng duck? Quack, quack. Good job. Ano sabi ng chicken? Good Ay, job. daming lamok. Sadpat. Ayun na patay yung lamok. Lamok pa. Ang sabi ng cat? Meow. Ang Good sabi ng job. dog? Bis. Good job. Lahat palalim eh. Kahit talaga pagod sa buong maghapon pero dahil nga sa anak na regalo ng Diyos ay nagkakaroon ng pahinga. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa biyayang ito. At dahil miss na miss nga talaga nila ang isa't isa, kaya nagpatuloy pa nga itong dalawa sa kanilang bonding time. Tuwang-tuwa at nag-enjoy din talaga si Via dito sa pasalubong ng kanyang tatay. Yung kahit ganyan nga lang kasimpleng pasalubong ay talagang na-enjoy na niya. Hindi nga lang si Via yung masaya dyan, maging ako ay mas masaya dahil nga dito sa pasalubong ng aking asawa. At pagkatapos nga niyan ay binalikan ko na rin ito ang aking ginagawa at sa point nga na ito ay ginagawa ko na yung magiging ilong ng ating cute bear. At kung umabot ka nga sa part ng video na ito, maraming salamat po talaga sa iyong suporta. Maaari din po bang paki-comment dyan sa baba kung nasaang lugar ka habang pinapanood mo itong aking video. Para nga sa ganun ay meron din akong idea kung hanggang saan ito umabot. Pagkatapos ko nga tahiin ng ilong ay tinahi ko na rin yan agad dito sa pinakabody ng aking bag. At ito na nga yung kanyang naging resulta. Medyo malaki nga yung nabiling zipper ng aking asawa kaya yung ginawa ko ay naghanap na lang ako ng sirang bag para i-transfer yung zipper nun dito sa ginagawa ko. At nung natahi ko na nga yung zipper dito ay ganito naman yung kanyang naging kalabasan. Pagkatapos nga ay gumawa na lang ako ng 160 single crochet para naman sa pinaka-sling ng bag. Pagkatapos ko nga matahi yung sling ay tatahi ko na rin itong isang bilog na ginawa ko para totally ay maklose na nga itong ating bag. Pagkatapos ko ngang matahi sa likod ay lalagay ko na rin itong bow na crochet ko din kanina para naman maging design. Glue gun na rin lang nga yung ginamit ko para madikit ang mga ito. Medyo mataas nga yung paglagay ko sa mata kaya tinanggal ko rin yan at inulit. At pagkatapos nga ito na yung kanyang naging resulta. Umaga na nga ito at ngayon ko na lang din ito ipo-photoshoot para nga maliwanag na sa paligid. At ngayon subukan naman nga natin itong lagyan ng ilang gamit.
At sa nakikita nyo nga ay kasya nga dito yung size ng ating mga cellphone. Pagkatapos dinagdagan ko pa nga ito ng 2 wallet. And then nilagay ko rin nga yung aking foundation at isang lipstick. O diba? Swak na swak nga talaga dyan yung ating ilang mahalagang mga gamit. Pagkatapos nga niyan ay kinuhaan ko na rin agad yan ng video dito sa labas. Para nga meron naman akong remembrance dito sa aking ginawa. At syempre tingnan din natin yung magiging itsura nito kapag sinuot naman ito. Saktong-sakto lang talaga sa height ko at sabi nga ng asawa ko ay nagmukha nga daw akong high school. At eto naman nga ang aking ilang larawan habang suot ito. Muli, ako si Mama Care ay naniniwala na sharing is caring. So always be a blessing with those people around you. Thank you for watching!